Talagang naniniwala si Joaquin na may gagawing masama ang doktor na yon sa kanila. Kung kaya't habang nasa trabaho si Sinay, kagad niyang pinatawag ang kanyang assistant na si Jared. Nais niyang malaman kung sino nga bang lalaking yon at kung saan galing ang lalaki. Kahit na anong sikreto pa yan ay dapat niyang malaman. Baka yan ang susi para tuluyan niyang makilala ang lalaki. Naniniwala nga talaga siya sa instinct niya. Alam niyang may masamang planong doktor na yon sa kanya. Lalo na sa asawa niya. Ilang minuto rin siyang naghintay nang may kumatok sa kanyang silid. Alam niyang si Jared yon kaya kagad siyang nagsalita. Come in. Hindi nga siya nagkamali. Si Jared nga ang pumasok. Good morning boss. Ano ho ang atin? May ipag-uutos ka po ba? Tanong ni Jared kung kaya tumango si Joaquin. Huminga na muna ng malalim ang lalaki saka seryosong tumingin kay Jared. Tulungan mo akong imbestigahan ng isang lalaking nagangalang Kendricks Ford. Isa siyang psychiatrist na nakatatanggap lamang sa ospital na ito. Magalang na tumango si Jared sa amo. Masusunod po boss, iimbestigahan ko na kagad siya. Once na makalabas po ko ng silid ninyo. Ilang minuto rin nagtagal si Jared doon upang i-report kung anong nangyayari sa kumpanya niya. At nang marinig na, wala namang problema, ay agad na niyang dinismiss ang lalaki. Nang makalabas si Jared sa kanyang silid ay napabuga ng hangin si Joaquin. Unti-unting kumunot ang kanyang noo nang maalalang nangyari noong munang session nila ng lalaki. Hindi niya talaga gusto ang mga tinginan nito sa kanya at kung paano siya nito pakisamahan. Sa doktor, hindi ba't kailangan maging maingat ito sa pananalita kahit sino mang pasyente yan? Ang lalaking yon ay kakaiba. Parang pareho ng nararamdaman niya kay Miracle Mendez. Unang tiin pa lang niya sa babae, hindi na kaagad magandang pakiramdam niya. Ganon din sa doktor na yun at kung makatitig pa sa kanya ay may halong pang-iinsulto. At dahil alam niyang hindi basta-basta ang doktor na yon, kailangan niya pa rin kumuha ng isa pang magaling sa pag-iimbestiga. Kaya kagad niyang kinuha ang kanyang telepono at nagtipa ng numero. Ilang segundo lamang ang nakalipas ng kumunektang tawag, sa kabilang linya ang sumagot. Pare, anong atin? Himala ata tumawag ka. Kumusta? Balita ko nagre-recover ka na raw. Okay ka na ba? Gusto mo bang bisitahin kita? Sunod-sunod na tanong ni Samuel, isa sa kanyang matalik na kaibigang naroon sa ibang bansa. Isa sa magaling na detective na nakilala niya noon pa man. Wag na Samuel, okay naman ako. I am doing just fine. Don't worry, alam kong busy ka sa trabaho mo. Matapos na marinig ang sinabi ng kaibigan, ay napahangos ng maluwag si Samuel. Napaupo na lamang ang lalaki sa swivel chair at nagtanong ulit. So, kamustang recovery mo? Narinig ko na gumaling na raw ang sugat mo at handa ka na rin sa training nyo, hindi ba? Kumusta naman yun? Napalingon si Joaquin sa kanyang hita saka huminga ng malalim. I tried, but I failed. Napakunot naman ang noo ni Samuel. Ang pagkakaalam niya, makakalakad na si Joaquin. Yan ang balita sa kanya ni Thunder. Anong nangyari? What? Paano nangyari yun? Hindi ba't matagumpay naman ang operasyon mo? Anong problema? Napailing si Joaquin. Wala namang problema sa operasyon ko. Matagumpay yun, subalit hindi sa trauma noong naaksidente ako. Kaya hirap ako makalakad muli. And I am under in a therapy now. Trauma? Tanong ulit ni Samuel sa kabilang linya. Yes, trauma. Yan ang nagpapahadlang sa akin ngayon upang makalakad ulit. Anyway, tumawag ako ngayon dahil may pabor sana akong hihingiin sa'yo. Alam kong ikaw ang mapagkakatiwalaan ko dito dahil magaling ka. Magaling? Joaquin, alam mo magaling ako bilang isang detective at isang hacker din. Ngunit pagdating dyan sa trauma o mental health mo, hindi mo ko maasahan dyan. Mali atang tinatawagan mo pare. Natatawang sabi ni Samuel. Kasabay din ang paghalakak ni Joaquin kaya kumunot naman ang noo ng lalaki. Gago, wala pa naman akong kaltok sa ulo para magpatulong sa'yo sa sakit ko. Gusto kong tulungan mo akong imbestigahan ng isang taon. Imbestigahan? Sino? May nangyari ba sa'yo? Kunot noong tanong ni Samuel. Subalit na natiling kalmado lamang si Joaquin, sinulya pa ng nakabukas na bintana na sa gilid niya, habang ang kanyang mga mata ay mabangis at nandidilim. Ang pangalan niya ay Kendricks Ford. Isa siyang PhilAm at isang psychiatrist na kakapasok pa lang dito sa Miracle and Joaquin Hospital. Ano naman ang ginawa ng tukmol sa'yo? Bakit gusto mong paimbestigahan siya sa akin?
Matapos na malamang hindi pa rin ako makakalakad dahil sa PTSD ko, agad na nag-arrange ang aking asawa ng isang therapy session sa akin at ang kinuha niya yung doktor. Subalit nang sinimula namin ang unang session, hindi ko gustong tinginan niya sa akin. Pati ng mga tanong, as if he was provoking me to get angry. Hindi kayo magwala dun. Tinignan niya pa ako na may pangungutya habang tinititigan ang aking paa. Naramdaman ko talaga na may something sa kanya. Kilala mo ako, Samuel. Marunong akong kumilatis ng masama at mabuting tao. Natahimik naman ang kabilang linya kung kaya't nagsalita pa siya. Sa isip ko, baka may gagawing masama sa amin ng lalaking yun. Hindi ko man siya kilala ngunit bakit ganun na lamang ang mga tinginan niya sa akin. Sa tingin ko rin na may gusto siya kay Zenaya kaya ganun yun makatingin sa akin. Kaya pare, tulungan mo kong kunin ang background information ng lalaking yun. Huwag kang mag-alala pare, akong bahala sa doktor na yun. Maasahan mo ko sa ganitong bagay. Nang marinig naman ang dahilan kung bakit gustong paimbestigahan ng kaibigan niya ang doktor na yon, ay napakuyom ang kamao ni Samuel. Talagang may tiwala siya sa intuition ng kaibigan dahil ilang taon na rin ito sa business, industry at marami ng nakilalang mga taong gusto lang na gamitin siya, mga taong halang ang kaluluwa o mga demonyo. Alam na alam yun ng kaibigan niya kahit na sa unang tingin lamang. Subalit, seryoso ka talaga ng lalaking ito ay may masamang balak sa inyo? Tanong pa ni Samuel. Hindi siya naniniwala sa karisma at kagandahan ng asawa nito, ngunit kilala niyang kaibigan niya kung gaano to ka-possessive sa asawa. Hindi kaya nag-aalala lamang si Joaquin dahil nalaman nito na may lalaking nagkakagusto sa asawa nito? Samuel, seryoso ako. Alam kong sinasabi ko. Nang marinig ang sinabi ng kaibigan niya na pahinga ng malalim si Samuel, saka napatango. Sige na. Naniniwala na ako sa'yo pare. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahalang maghanap ng butas niya. Napangiti si Joaquin. Salamat pare. Tss, ano pa't naging magkaibigan tayo, hindi ba? Huwag ka nang mag-alala. Ako nang bahala sa lalaking yun. Magpagaling ka na lang dyan at magpahinga ng mabuti. Ilang minuto rin sila nagkwentuhan hanggang sa ibinaba na ni Joaquin ang tawag dahil may pumasok na nurse sa kanyang silid para siya'y suriin. Hindi naman nag-aksaya ng panahon si Samuel. Agad na rin itong tinarabahong pinapagawa sa kanya ng kaibigan. Ilang oras ang nakalipas ay kagad na nakatanggap si Joaquin ng tawag mula kay Jared. Agad niya itong sinagot. Boss, base sa nakalap kong investigasyon, si Kendrick Ford ay nag-graduate sa Oxford University at kalaunan ay lumipat sa Harvard University. Matapos gumraduate ay agad siyang nakapasok sa pinakasikat na hospital sa US na pinapaniwalaan kung din nagtrabaho si Dr. Miracle na asawa mo. Base pa sa akin nakalap, mabait naman daw ang doktor at sobrang masipag. Napakamaalalahanin sa pasyente at isang pet lover din. May klinik din itong pinatayo para sa mga stray animals sa US at may balak na magtayo ng isang branch dito sa Pilipinas. Marami ring nakuhang award ang doktor na to. Sa sobrang dami, marami na ring nakakilala sa kanya. Marami pa akong nakuhang impormasyon. Subalit yan lang boss ang aking natandaan. Isesend ko na lang ang mga impormasyon tungkol sa lalaking yon sa email mo. Mayroon din akong ipapadalang mga larawan nito at baka makatulong pa. Unti-unting napakunot ang noo ni Joaquin na marinig ang mga salitang mabait, masipag at maalalahanin. Mas lalong sumingkit ang mga mata ng lalaki. Hindi talaga siya naniniwala na ganun ang lalaking yun. Kung mabait nga ito, bakit hindi niya maramdaman ang kabaitan sa lalaki? Iba talagang nararamdaman niya sa lalaki. Hinilot ni Joaquin ang kanyang ulo dahil nagsimula itong kumirot at dahil wala naman siyang sasabihin pa kay Jared ay kagad siyang nagpaalam sa lalaki. Sige, maraming salamat sa impormasyon. Bumalik ka na sa trabaho mo. Mabilis namang nagsalita ang kabilang linya. Opo, boss. At pinatay na ang tawag. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Joaquin. Kinuha niya ang laptop na nasa drawer sa gilid niya at binuksan ang email. Habang in-scroll niya ang impormasyong nakuha ni Jared, ay narealize niya hindi pa ito gaano kalalim. Alam niya na may sekreto pang tinatago ang lalaking yon. Ang pag-asa na lamang niya ay ang kaibigan niyang si Samuel. Hihintayin niya impormasyong makukuha nito. Kinabukasan ay agad na nakatanggap si Joaquin ng tawag mula kay Samuel. Excited niyang tinanggap ang tawag nito, saka agad na nagtanong, "Kumusta? May nahanap ka ba tungkol sa kanya?" Ang tao sa kabilang linya na si Samuel ay sumagot, "Pare, sinuri ko ng lahat tungkol sa doktor na pinapaimbestigahan mo sa akin. Lahat na nakuha kong impormasyon ay malinis. Pati na rin ang kanyang nakaraan ay malinis din. Wala akong nakuhang odd or something tungkol sa doktor na ito.
Ilang beses ko nang chinek ang background information ng lalaki. Subalit wala talaga akong makitang kahina-hinala sa kanya. Magsasalita na sana si Joaquin ngunit agad na naunahan siya na kaibigan. Wait, meron ako nakuhang impormasyon ngayon lang. Kumunot ang noon ni Joaquin. Ano yun? Biglang nabuhayan ng loob si Joaquin dahil sa sinabi ng kaibigan. Wait, isesend ko sa yung larawan. Ayaw ko namang mag-judge ka agad. Nakarinig siya ng tunog sa kanyang laptop kaya binuksan niyang email na sinend sa kanya ni Samuel. Isang larawan yun kung kaya't dali-dali niyang binuksan ito. Nakita mo ba? Tanong ni Samuel. Wait, naglo-loading. What the heck? Biglang napamura si Joaquin na makitang may hakahalikang lalaki si Kendrick sa isang bar. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Joaquin. Saka mas lalong kumunot ang noo. According to my reliable source, si Kendrick Ford ay isang homosexual. Sinasabi mo may gustong lalaki sa asawa mo? Sobrang nag-aalala ka sa asawa mo. Ngunit ikaw pala dapat ang mag-alala. Mukhang type kayata ng doktor na yon. Natatawang tukso ni Samuel sa kanya. Bakla ang lalaking yun? Imposible. Mas lalong kumunot ang noo ni Joaquin. Hindi siya makapaniwala na isang homosexual ang lalaking yun. Pare, hindi mo na matutukoy kung bakla o tomboy na ngayon ang isang tao. May mga bakla ng lalaki naman ang katawan at tomboy na ang gaganda at sexy. Isa na doon si Dr. Kendrick Ford. We never know, right? Sabi pa ni Samuel sa kanya. Kung talagang malinis ang background information nito at hindi naman type pala ang asawa niya, bakit hindi pa rin siya satisfied doon? Talagang naniniwala talaga siya sa instinct niya. Alam niyang totoo ang galit na ipinapakita sa kanya ng lalaking yun, kahit yun ang una nilang pagkikita. Hindi siya nagkakamali. Kitang-kita niya kung paano siya nito titigan na may pangungutya. Bakla nga ba talaga to? Hindi nila sure. Baka nagpapanggap lang ito para hindi mahuli, hindi ba? Kung totoo siyang type nito, titingnan niya kung paano to magre-react sa kanya. Sandaling natahimik si Joaquin kaya nagsalita ulit si Samuel. Hindi ka naniniwala sa akin? Kailan ba ako nagkamali pare? Huminga ng malalim si Joaquin. Kailangan ko na munang makasiguro kung talagang bakla ang doktor na yun. Malay mo nagpapanggap lamang ito. We really don't know. Hindi ko naman nahayaang mapunta sa kapahamakan ng asawa mo. Kahit sino'y pwedeng makagawa ng masama sa aming dalawa, lalo na't nalantad na rin ang pangalan ng asawa ko. Pati na rin ako sa social media. Napatango na lamang si Samuel. Sige, naintindihan kita. Susuriin ko ulit ang background information ng doktor na yun. Kung meron akong nahanap ay tatawagan kita ulit. Maraming salamat pare. Malaking bagay itong impormasyon na nakuha mo para sa akin. I'll wire some money to your bank account as soon as possible. Napailing naman si Samuel dahil sa sinabi ni Joaquin. No need na pare. Hindi ko na kailangan ng pera. Mayaman na ako. Kapag nakalakad ka na ulit, ilibre mo na lang ako ng maiinom kapag nakauwi na ako dyan sa Pilipinas. Ilang taon na rin naman tayong hindi nakikita. Natatawang sabi ni Samuel. Kaya napatawa na rin si Joaquin. Don't worry, makakalakad ako ulit. Magaling ang aking doktor na asawa ko rin. Pagmamayabang nasagot ni Joaquin sa kaibigan. Napangisi at napailing na lamang si Samuel. I know, crush ko pa naman sana si Dr. Miracle. Naunahan mo lang ako eh. Napataas ng kilay si Joaquin. Gago, asawa ko na siya. So back off. Rinig ni Joaquin ng malakas na halakak ni Samuel sa kabilang linya. I know, I understand. Si Sinaya naman ay sobrang busy habang inaaral ng mabuti ang lagay ng asawa. Halos araw-araw pagkatapos niyang hilutin ng paa ng asawa ay nagbibigay siya ng oras para ma-research tungkol sa kalagayan ng asawa niya ngayon. Kung anong gagawin upang mabalik ang alaala nito at kung anong dapat iwasan. Habang nagbabasa ay kagad siyang may naalala. Mabilis niyang kinuha ang kanyang phone upang tawagan si Sky. Naalala niyang nasa Pilipinas ang lalaki ngayon. Ilang ring lang ay kagad na tinanggap na lalaki ang tawag niya. Hello, my Miracle. Kamusta? Napatawag ka. Saktong-sakto tatawagan sana kita at tatanungin kung nasaan ka ngayon para bisitahin ka. Masiglang bungad na sabi ni Sky sa kanya. Alam niyang sa kabilang linya, malaki ang ngiti nito at nagniningning ang mga mata. Siguradong sigurado siya doon. Ngumisi lamang si Sinaya. Kaya kita tinawagan dahil may importante akong ipapasuyo sana sa'yo. O ano yun? Umupo ng maayos si Sinaya saka nagsalita. Gusto ko sanang hanapin mong pinakasikat na psychiatrist abroad, si Dr. Grayson Moret.
Hindi ba't kilala mo siya at close kayo? Si Dr. Grayson? Napangisi si Sky na marinig ang pangalan sa kanapatango. Huwag kang mag-alala, may miracle. Ako nang bahala sa kanya pero saan ka ngayon? May gusto kasi akong sabihin sa'yo. Biglang naalala ni Sky ang pakay niya sa babae. Nandito ako sa pinatayo kong hospital. Bakit ba? Ano na naman yan? Huwag mo sabihin nakabulastogan na naman yan ha? Sumingkit ang mga mata ni Sinaya kaya rinig niya ang paghalakak ni Sky sa kabilang linya. Hindi, ayaw ko sabihin sa itong bagay through phone. Mahirap na maraming hacker ngayon, sagot ni Sky. Like you, hacker ka hindi ba? Pwede ba yon? Natatakot ka ba sa sarili mong multo? Natatawang sabi ni Sinaya kay napangiwi si Sky. Basta, let's talk about it later. Papunta na ako dyan, hintayin mo ko. Tumango si Sinaya at kagad na pinatay ang telepono. Mukhang seryoso ang tukmol na yun. Ano kayang sasabihin nito sa kanya? Ilang minutong nakalipas na makatanggap ng mensahe si Sinaya mula kay Sky. Naroon daw ito sa isang coffee shop malapit sa ospital. Ayaw raw nitong pumasok sa loob ng ospital dahil nahihilo raw ang lalaki sa mga gamot. Simula kasi nang ma-ospital noon si Sky, takot na takot nitong pupunta ng ospital. Sabi pa nga niya sa kanya ay pinangako nito na hindi na ito muling tatapak doon. Napapapuntong hiningat iling na lamang siya kapag naririnig niya ang sinabi ng kaibigan na makapunta siya sa coffee shop ay naroon na si Sky, nakasuot ng turtleneck na itim na damit at pantalon. Mayroon ding itim na hikaw sa kanang tenga nito na nagpaastig kuno sa lalaki. Kitang-kita rin niya na pinagpiestahan ng mga kababaihan ng lalaki, ngunit si Sky naman ay walang pakialam. Naglakad siya papalapit sa lalaki at umupo sa harap nito. Nagulat naman si Sky, ngunit nang makita siya ay sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Ilang segundo rin siyang tinitigan ng lalaki kung kaya't napakunot siya ng noo. Bakit? Kanina mo pa ako tinititigan. May dumi ba sa mukha ko? Mas lalong ngumiti si Sky at nagsalita. Hindi, ilang taon din kasi kitang hindi nakita at natitigan ng malapitan. Mukhang gumaganda ata ngayon ang aking miracle. Napangiwi si Sinaya. Talagang manghang-mangha si Sky sa kagandahan niya. Kanina pa ito nakatitig talaga sa kanya. Nakasuot siya ngayon ng isang simpleng dress na kulay asul at nakapatong din ng kanyang mahabang buhok at may ipit na malaking puting bow. Talagang nakaka-attracting na si Sinaya sa oras na yun. Loko ka. Talaga? So ano nang sasabihin mo sa akin? Is it a bad news or a good news? Tanong ni Sinaya sa lalaki. Biglang sumeryoso naman ang mukha ni Sky. Kinuha nitong laptop na sa gilid nila saka nagtipa. Mamaya pinakita ng lalaking screen ng laptop sa kanya. Kita niyang isang post na naglalaman ng pangalan ng lola niya. Meron din 1,000,000 reward na nakasulat doon kaya napakunot siya ng noo kay Sky. Ano to? Bakit may pangalan ng lola ko dito? At anong website ba to? Puno ng dugo ang background. Nakakapanindig balahibo naman. Sabi niya kay Sky na hindi matingnan ng screen ng laptop. Zinaya. Nang marinig ni Zinaya ang pangalan niyang tinawag ni Sky ay alam niya seryosong usapin nila kaya napaupo sa kanyang silya ng maayos. This is a dark web, wherein lahat ng malalagim na sekreto ay nandito. Ginagamit ang site na to sa mga illegal activities like drug trafficking, weapon sales, and criminal transactions. Pinagtataka ko, bakit nandito ang pangalan ng lola mo at may patong pang 1,000,000 sa kanyang ulo? It was posted bago pa namatay ang lola mo. That seems really odd, right? Paliwanag ni Sky kaya mas lalo napakunot ang noo ni Zinaya. Kumabog din ang kanyang dibdib sa sobrang bilis dahil siya naiisip. And here, meron pang larawan ng lola mo. Tingnan mo, siya ba to? Tanong ni Sky at may pinindot kung kaya't lumantad sa kanyang nakangiting mukha ng lola niya. Nagsimulang manginig ang katawan ni Zinaya at namumulan na rin ang kanyang mga mata. Isa lang ang nasa isip niya ngayon. So, may pumatay sa lola ko? Kinuyom ni Zinaya ang kamao. Nagsimula na rin mag-blur ang kanyang mga mata dahil siya naiisip. Kaya pala siya paghawak pa lang niya ng scalpel ay nalagutan na kagad to ng hininga at hindi siya makapaniwala doon. Di wala pa nga siyang ginagawa. Isa pa bago pa man niya ito maoperahan ay masigla pang lola niya. Tangina, may foul na nangyari noon pa man. Bakit hindi niya yun napansin? Siguro dahil sobrang nadurog siya nang makitang nawalan ng hininga ang kanyang lola. Hindi siya makapaniwala ng isang mabutit inosenteng tao ay may gustong pumatay pala. May kilala ka ba na galit sa lola mo? I am sorry, Miracle. Napailing si Sinaya sa sinabi ni Sky. Wala Sky. Sobrang bait ng lola ko kaya ni Isay walang naging kaaway yun. Oh my God.
Hindi ko man lang napansin na may foul nun. Hindi ko man lang siya naprotektahan. Sino may gawa nito sa kanya? Unti-unti nang tumulong luha ni Zenaya sa pisngi. Nang makitang nanginginig ang babae, kaagad na dinaluhan ni Skyton at pinatahan. Tahan na, Miracle. Hahanapin natin kung sino ang nag-utos niyan. Mukhang nakuha na ang pot money na nilagay at nangangahulugan lang yon na nagtagumpay. Ang taong yon siya plano niya. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko lahat upang malaman kung sinong gumawa noon sa lola mo. Tahan na, Miracle. Malambing na sabi ni Sky habang pinapatahan ang babaeng nakasubsob ang muka sa mga palad habang walang tigil na umiiyak. Nang mahimasmasan sa sinaya, ay kaagad siyang huminga ng malalim. Pinunasan niyang kanyang mukha na puno ng luha at tinignan ng seryoso si Sky. Sky, gawin mo lahat ng iyong makakaya para matrace kung sinong taong nag-post doon. Napakabuti ng lola ko. Niwala tong kaaway sa Cebu. Hindi nga to lumalabas minsan ng bahay namin. Isa pa nasa probinsyang lola kung may nakaalitan man siya sa probinsya namin sa Bicol. Imposible namang alam nila ang dark web na yan. Alam mo naman kung ano ang pamumuhay namin sa probinsya, hindi ba? Napatango si Sky kung wala ngang kaaway o nakaalitan ng lola mo. Could it be isa sa pamilya nyo dito sa Maynila? Biglang natigilan si Sinaya nang marinig ang salitang pamilya kay Sky. Malalim siyang nag-isip at napatayo na hindi man lang pinapansin si Sky. Agad siyang umalis sa coffee shop na yon. Mukhang alam na niya kung sino ang nagplanong pumatay sa lola niya. Sinundan pala siya ni Sky kung kaya't narinig niyang tinawag siya ng lalaki. Miracle, saan ka pupunta? Tanong ng lalaki sa kanya. May pupuntahan lang ako. Huwag ka nang sumama. Mabilis na pumasok si Naya sa kotse at kagad na pinaharurot ang kotse niya. Isa lang sa pamilya nilang bukod tanging gustong mamatay ang kanyang lola. Si Matilda, ang ina niyang sakim at bukod tanging gusto lamang ay ang kayamanan nila. Ilang oras din ang biniyahe niya na makarating sa mansyon ng pamilyang Santiles. Hindi na siya nakaksaya pa ng oras at agad siyang bumaba sa kanyang kotse at pumasok sa loob ng mansyon. Nang makita siya ng mga katulong doon ay mabilis siyang nilapitan. Kahit na nakakatakot ang aura, ni pinapakita niya sa mga ito. Madilim ang kanyang mukha pati na ang kanyang mga mata ay sobrang lamig at bangis. Madam, bumalik kayo. Hinahanap niyo ba ang mommy at daddy niyo? Nasa kwarto po ang dalawa. May pinatawag na rin akong katulong para sabihin sa kanila na nandito ka. Magalang na sabi ng katulong sa kanya. Panay ang dikit pa kung hindi siya nagkakamali. Ito yung katulong na sinamahan pa siya sa pag-impake para lang makasigurong wala siyang kukunin di isang gamit bago siya umalis sa mansyong ito. Umalis ka sa dinaraanan ko kung ayaw mong itong kamao kong bumati sa'yo. Inis nang sabi sa katulong. Natigilan naman ang babae at kaagad na umalis sa harapan niya. Talagang mariin ang pagkakabigkas ni Sinaya sa mga salitang binitawan niya at seryoso siya sa sinasabi niya. Talagang makakapatay siya dahil sa sobrang galit na nararamdaman ngayon. At dahil sa sobrang takot ng mga katulong sa kanya, ni isa ay walang nangahas na lapitan siya. Mabilis na pumunta si Sinaya sa sala. Kitang-kita naman niya ang mag-asawang dali-daling bumababa sa hagdan para salubungin siya. Kitang-kita sa mga mata nitong kasiyahan na makita siya. Hindi rin makapaniwalang dalawa ng panganay nilang anak ay makikita. Nasabi ng kanilang katulong na nandoon si Sinaya sa kanilang mansyon ay una, hindi makapaniwalang dalawa at na makitang wala pa nga isang minuto dali-dali silang bumaba ng hagdan para salubungin ang kanilang anak. Ang unang lumapit si Matilda. Zenaya anak, nandito ka talaga. Mabutit na alala mo pa kami. Sabi ko naman sa'yo, konting tampuhan. Naputol lang sasabihin ni Matilda na mahigpit siyang hinawakan ni Sinaya sa braso. Nang gagalaitis sa galit ang mga mata nito pati na rin ang mga ngipin ay nangangalit. Nang makita ni Salvador ang sitwasyon ay kaagad dinalapitan niyang dalawa upang suwayin. Sinaya, itigil mo yan. Ina mo pa rin yung sinasaktan mo. Ano ka ba? Hindi man lang natinag si Sinaya sa sigaw ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nagmistulang parang bolang apoy dahil sa nararamdamang puot at pagkamuhi. Talagang gusto niyang saktan ng babaeng nasa harapan niya kahit ito pa ang umire sa kanya. Walang utang na loob dito dahil mga demonyo naman ang mga ito. Sabihin mo sa akin, Matilda, ikaw ba ang nag-utos na patayin ng lola ko? Pinatay mo ba ang lola? Sabihin mo sa akin, ikaw ba yun? Galit na sigaw ni Sinaya sa ina. Nagsimulang mamula ang kanyang mga mata dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman. Para siyang papatayin dahil sa sobrang sakit na kanyang dibdib at ang tanging magagawa na lamang niya ay sigaw-sigawan ng kanyang ina. Kahit papano pinapanalangin niya na sana hindi itong gumawa
ng isang plano upang mawala sa kanyang kaisa-isang taong nagmamahal sa kanya. Kung totoo man ang hinala niya, hindi niya alam kung anong gagawin. Nang marinig ang sinabi ni Sanaya ng lalaking mga mata ni Matilda, dahil sa sobrang gulat, naging blanco ang kanyang isip at hindi makapagsalita. Hindi niya inakalang mangyayari to. Akala niya bumalik si Sinaya upang humingi ng tawad sa kanila dahil sa pagpatapos sa kanila noong nag-attend sila sa opening ceremony ng ospital nito. Akala niya magiging okay na silang mag-ina ngunit nagkamali siya. Hindi niya akalaing itatanong niya ni Sinaya sa kanya. Pilit na binabawi ni Matilda ang kanyang brasong hawak-hawak ni Sinay ng mahigpit. Ano ka ba anak? Hindi ko alam yung pinagsasabi mo. Alam mong hindi ko kayang gumawa ng ganyang bagay. Hindi naman ako ganun kasama. Ang mga mata ni Matilda ay punong-puno ng pagkalito. Ni hindi alam ang nangyayari ngayon sa anak. Para tung walang alam sa sinasabi ni Sinaya. Nang makita ni Sinaya yon, napapikit na mariin ang babae tuminga ng malalim. Kaagad niyang binitawan ng kamay ng matandang babae at kinalma ang sarili. Sandaling napatras ang matandang babae at natatakot na tinignan siya. Talagang sobrang natakot ang matanda dahil siya anak niya ngayon nang makitang mukha ni Sinaya, ang kanina'y alam niyang kulang na lang ipapatayin siya ng anak. Samantala nang makita ni Sinaya innocent si Matilda ay kagad na tumingin siya sa ina. Alam niyang hindi ang ina niya nagplano sa pagpatay sa kanyang lola. Sa bagay talagang inis at pinagtitimpian ni Matildang matanda noon, ngunit ni isang beses ay hindi naman niya nakikitang pinagbuhatan ng ina niya ang kamay ng inosente at mahina niyang lola. Kung kaya't wala itong rason para patayin na lamang ng basta-basta ang lola niya. Napahilot ng sentido si Sinaya dahil sa sobrang lalim ng iniisip. Kung hindi ang kanyang ina, sino? Sino ang taong yun? Sino ang nagplanong patayin ng kanyang pinakamamahal na lola? Kung tutuusin, wala namang nakakakilala sa tunay niyang katauhan noon. Kaya naman walang mangangahas na kumanti sa lola niya. Ilang taon siyang naging low-key at nagtago bilang isang simpleng doktor sa isang probinsya sa Bicol. Kaya sino sa mga kakilala niyang kilala ang lola niya ang gumawa nito? Napailing na lamang si Sinaya at walang sabi-sabing lumabas ng mansyon.